Kinorner siya. Parang ganun eh. Kinorner siya sa CR daw. Oo, Itong isang konsyal. naging mainit yung pagtatalo ninyo sa labas. Kaya nung pagbukas niya ng pintuan, si Dr. J naman ang pinagbalingan. Nakita ko, may basis ako, manunungkulan ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Direct ang tanong, prangkahan. Anong motibo mo? Personal? Sabi mo nga, hindi mo naman pinapersonal, but to some, Ang mga yap ba, baka naman may in-offer sa'yo para naman ayun pala. Yeah. Naka-Facebook, ano naman pala? naka-livestream. Naka-livestream Totoo ba naman yun, pala. Kap? Naka-livestream naman. Naka-live Live stream pala. naman. So kung naka-livestream, baka hindi rin kayo pagbigyan dahil syempre, sasabihin naman is naka-livestream naman, edi manood ka na lang, record mo from that. Pag public official ka, lagi kang subject for public scrutiny. Tama. Yes. Hindi mo pwedeng asin yun. Isang magandang araw sa mga kaprangkahan natin. Once again, year 2026, ito ang unang unang panauhin natin or special guest or resource person. But siguro before I introduce him, partner, musta? Magandang araw. Oo, for the first time nga, may guest tayo ngayon. Pero medyo bitinin natin ng konting ating tagapanood, no? Alam mo itong bigyan ko lang ng konting intro. Itong bisita natin na ito, he is quite controversial. Actually, hindi naman quite. Talagang controversial ito na vlogger and certified ano to. Gustong-gusto ng kampo ng mga Angeles ito eh. Favorite. One of their favorites itong vlogger na ito, no? Siguro, without any further ado, wag na natin pababain. I'd like to welcome sa prangkahan tayo, former punong barangay, kapitan ng Santo Cristo, Mr. Maynard Bueno. Ay, Buena. Kumusta, Mr. Buena? Yeah. Mayap, mga boss. Hindi naman halata, no? Anyway, so, partner, ang daming controversy surrounding it. Oo. Nung kwan kasi, nakakwentuhan ko si Dr. J. Tapos nabanggit nga niya. Sabi ko, alam mo naman, Kap, na naging topic ka namin recently, no? Tungkol sa ano Napanood ba yung ko. journalist, ano ba yung vlogger, so yung mga ganon. Tapos, sabi ko, parang hindi ako pabor sa ginawa naman. Dahil nakwento nga niya na kung anong ginawa sa iyo ng isang konsehal ng bayan, which is hindi dapat. Hindi pa natin na-release yun. Ganun ba? Yeah. Ang napag-usapan natin was yung curtailment sa kanya sa pag-vlog, sa council, which ayaw talaga naman natin noon. Oo. And if I may just add briefly to that, we tried getting in touch sa Secretary Sanggunian, and ilalabas naman nila yun this coming I think the next few days kung ano talaga yung mga kung meron man mga regulations diyan. Ilalabas nila yung minutes ng meeting. But partner. Yeah. So yun nga, yung isang issue is yung conduct and becoming ng isang lingkod bayan. So Ano siguro yung partner? To be specific, ano yung okay kwento ko? Yung kinorner siya? parang ganun eh. Kinorner siya sa CR daw? Oo. Itong isang konsyal? Do we need to mention the name? Wag na muna siguro. di ba Diba, prangkahan tayo? Yes, exactly. Councilor Quiros. Councilor Kinor- Quiros. Kap, anong nangyari doon? Well, Kakabahala yun eh. hindi ko i-deny, no? Hindi kasi ako ganun eh. Kung Sir Vincaros, isang kaibigan, barkada. Okay. Nagsisimula pa lang sa politika yan, 2007, kasama na. So, yung nangyari sa amin, ayoko isipin na kinonor niya ako o binadlak niya ako. Siguro gusto lang niya ng isang privacy. Privacy sa CR. Doon sa CR na nagsisigawan daw kayo eh. Private siguro napataas lang ang boses. Sa bagay, yeah. Kasi minsan, ako nga, hindi ko alam napataas ang boses ko eh. Pero sabi ng mga tao sa labas, sumisigaw ako. Pero hindi ko maamin kasi wala akong motibong taas ng boses. So, kasi hindi naman ako galit. So, to cut it short,
wala naman pinag-awayan. Wala naman. Gusto nyo lang ng privacy. Parang ganun. Kasi may nag-comment, LQ. Baka may LQ, kaya nandun Pero sila. worried yung nasa labas. Okay. So worried yung nasa labas. Salamat doon sa mga nagbalasakit. Thankful ako doon. Especially kay City Councilor Dr. J. La Peña. Thank you, sir. Thank you sa malasakit. Actually, ayoko na nga sana pag-usapan ito. Hindi ko naman alam ito yung topic natin. Ano. Yes. Kaya lang, prangkahan tayo. Kaya ito, Tsaka sumasagot tayo. actually, Kap, nung nabaltaan namin yun, nabother kami. Kasi, it doesn't matter here kay Angeles, kay Yapka, I take the side of the Angeles quite often, and si certified Yap, pero nung nalaman namin yon, sabi namin, hindi ginagawa kasi we are a civilized country and people. Hindi naman gawain ng mga disenteng tao yung kokornerin mo isang tao. Sabi ko nga, baka nangyari yun nasa bar o nasa club. May halong nakainom na, pero hindi daw. Nangyari mismo on the grounds ng City Council. So nakakabahala. Amidst of Yes. deliberation. Midst of partner. Tapos yung paglabas daw, sinasabi mo nga, Kap, na parang nagkaroon pagkakataon, private yung lugar at may discussion lang kayong hindi naman nagsisigawan. Pero sabi kasi ni Dr. J, paglabas, siya pa yung inaaway, siya pa yung inahamon. So, parang ang dating, naging mainit yung pagtatalo ninyo sa labas. Kaya nung pagbukas niya ng pintuan, si Dr. J naman ang pinagbalingan. Sila na yung nagtatalo nun. Ako ayoko talaga kasi hindi sa wala tayong iniiwasan, especially nasa prangkahan tayo. Pero ako, maayos kasi kami naghiwalay ni Consial Weng doon sa loob ng comfort room. Maayos. Actually, nang nitusan ko, ako pa nga, siya nagbukas ng pinto ko sa utos ko. O pare, buksan mo na yung pinto, may kumakatok. Tapos, Ayan. sige. Binuksan naman. Yung CR na yun, isa doon sa mga naging biruan nga natin, pang ilang tao ba yung CR? Yes. O pang ilang tao ba yun? Dalawa. Good for two. Okay. So it's normal for two people to enter it. Pero pero sa loob, pasa kayong 6. Malaki naman pala. Pwedeng nasa loob ka while waiting. Okay. Okay. Kung tropa-tropa kayo, Yeah. pwede So, kayong pumasok okay, lahat. okay. 6 kayo, pwede. Kasi, No malice intended. Sige. Oo. So, sige. Partner, may take up lang ako na alala ko. Yan sa issue ng, ano ba ito? Hindi, sige. Before that, ikaw muna. I'm sure you have ano. So yung sa issue sa CR, yung nangyari, non-issue actually. well, O baka pwede na-issue- mong... na-issue kasi may lumabas na video pero hindi na CR yun. Nasa lounge sa room na yun Hindi Cut na natin yan. Isingit ko na itong, alam mo partner, dati nung previous podcast natin, nagbiro tayo, na yan si Maynard, si Cap, siya ang baka magkakaroon ng distinction. In fact, nagbiro ka kung may award. Siya talaga ang magkakaroon ng distinction with the most, I believe, the most libel complaints, cyber libel complaints in the, in Tarlac or maybe even in Central Luzon or I don't know, maybe in the Philippines even, for that matter. Why? Although we will not discuss the merits ng case, hindi natin pwedeng pag-usapan at sub judice yan, hindi dapat. Pero I understand, siyempre una na-file sa kanya in Angeles City, 9 counts. Then I understand, I was asking Cap earlier, there is several more. He's not sure the numbers, no? But meron sa korte sa Quezon City and korte sa Manila. So, then, nagkaroon ako flashback. I remember, ginawa ito dati ni FG, if you remember, no? First gentleman, Mike Arroyo, asawa ni GMA. Marami siyang finailan din ng mga libel complaints against sa mga media. Eventually, inurong din niya. Because ako talaga, regardless of saan ka nakaano, first of all, alam natin napakahirap i-prove ang malice. And kaya nga dapat dinidecriminalize na yan Diba? I'm for decriminalizing it. No? Wala na dapat. Sa may ibang bansa, decriminalize naman na yan Hindi Hindi Bakit ganito. ito sa Pilipinas? Sa atin, gusto, pakulong ka. It goes against freedom of expression and speech, no? Nasasalig yung batas yan. Exactly. So, but
Isa fundamental rights. Oo, imagine kung ganun kadami. Anong pakiramdam mo na baka ikaw ang maturingan na magka-award pa na number 1 pinakamaraming cyber libel complaints? Baka hindi lang Tarlac eh. Baka buong Pilipinas. Una, hindi ko pinangarap yan. Hindi ko ginusto yan. Siyempre, sinong mangangarap ng ganyan, ng makasuhan. Pero, sa tanong mo kung anong nararamdaman ko, wala. Wala. Sa akin kasi, walang personalan to. Yeah. Prangkahan lang. Mm. Nakita ko, may basis ako, manunungkulan ka, hindi ka dapat balat sibuyas. So sa Yung sinabi ko, may basis yan. Okay. So, kung balat sibuyas ka, kumikita ka naman sa gobyerno, aminin mo kumikita ka sa gobyerno. At kung hindi ka kumikita sa gobyerno ng malaki, hindi ka kumita ng tiba-tiba, sinungaling ako. Pero kung kumita ka ng malaki, kumita ka ng tiba-tiba, sa halip na magdemanda ka, umamin ka na lang. Hindi naman krimen ang umaamin sa kitang tiba-tiba, especially kung legal ito. Una, hindi naman masama yung salitang tiba-tiba. hindi. Tiba-tiba simply means, kung sa English, windfall. Or marami, malakas. Kumita ng malaki. Kumita malaki, yeah. So sa iyo Kap, kung ba hindi mo ba na-review yung mga numerous cases or pending cases as a form of intimidation Or harassment. or for that harassment? Sa part ko, matter. Yeah. meron, napifeel ko. So nadideter ba yung halimbawa, nagbabago ba yung halimbawa, dati Oo, matapang meaning, ka, oo. so ngayon medyo nag-iingat ka? Or baka bahag na yung buntot mo ngayon. Diretsahan lang nasa prangkahan Yeah. tayo. Yeah. Hindi ako ganun katapang tulad ng sinasabi ng marami sa akin. Ang tapang mo Kap, hindi po. Bilang tao, maraming beses ako nakakaramdam ng pangamba, takot, pag-aalala. Pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. In a moment na nakaramdaman ko ng pangamba at takot, eventually nawawala yun. Lalo na pag nakakakita na naman ako ng mga galaw, salita, kilos, na alam kong pinaiikot na naman tayo. Doon ako nanggigigil, nawawala yung takot ko. Pero ito, Kapa, direktang tanong, prangkahan. Anong motibo mo? Personal? Sabi mo nga, hindi mo naman pinapersonal, but to some, parang thinking nila, kasi banador ka talaga. Siguro dumating tayo sa punto na Are you doing this for what? Anong motivation mo, if ever? Kung dapat ko lang matanong. dapat malaman ng tao kung ano yung totoo. Mm. Kasi maraming tao ang tahimik lang. Nagre-reklamo pero hindi nakakapagsalita. Okay. Kasi nandun yung takot. Mm. Nauna yung takot sa kanila. Hindi katulad ko yung takot ko nasa dulo. Yung takot ko nasa pangalawa. Pero sa step, nandun yung lakas ng loob. Tapos bigla akong matatakot. So, ilan ba yung Maynard Bueno ng ganyan? So Kap, wala kang kung sabihin, an axe to grind? Hindi mo pinepersonal ang mga angeles, kaya ka naggaganyan na hindi ka nila napagbigyan sa isang bagay, o baka naman may hiniling ka, or may ninais kang pwesto, or whatever, di ba? Partner. I mean, walang ganon sa equation na yan. Or meron. Hindi kasi ako ganun eh. Oo. Okay. Hindi kasi ako ganun. Ako yung tipo ng taong pagka pinagkatiwalaan mo, ibabalyo ko yan. Tsaka makikita nyo, hindi ako pala patol. Pag pinatulang kita, ibig sabihin, more than 3 times mong nagawa yan. So, doon ako magsasalita. So in the same vein, walang offer sa mga angeles o walang nagawang masama sa iyo. Ang mga yap ba, baka naman may inoffer sa iyo para naman Ayan pala. Yes. Baka, Doon muna tayo, doon sa Pamamili Angeles ka mo. sige. Ulit po yung may inoffer ba sa iyo mga angeles para siguro para may inoffer ba sila, baka naliitan ka yung sa sabi ni Freddy kanina, or na-offend ka nila kaya galit ka sa kanila, sila tinitira mo. siguro sa bagay na yun, hindi ko na muna sasagutin. Siguro. Okay.
Kasi bagamat nasa prangkahan tayo, maraming personal eh. Okay. Pero hindi ko pine-personal. Hindi naman porket hindi mo pine-personal. Hindi naman lahat eh, di ba? So, especially nasa ano tayo, yung ibang mga So yung isang question mo, partner, baka naman may in-offer siya mga yap. Kumbaga, ano ka, what do you call that? Birador na mga yap or whatever. Ba tawag doon, partner? Siguro mas una nyo nakilala ang mga yap kaysa sa akin. Bagamat ninabutan ko si Kupong Aping Yap, no? Pero Okay. sa pagkakakilala ko sa mga yap, hindi nag-o-offer. So kumbaga, you're doing this out of your own volition. Never nilang gagawin yun. Number one. Number two, sino ba si Maynard Buena para operan? Special ba ako? Hindi naman. Di ba? Yeah. Meron bang... Wala. Ordinaryong tao lang tayo para bigyan ng ganong mahalagang papel sa buhay ng isang pamilya. Na hindi tayo napakapayak ng buhay natin, simple man lang tayo. Kaya sino mag-o-offer sa akin? Wala. By the way, Kap, this year, barangay elections, tatakbo kayo? Yes, definitely. 100%. Definitely. Same barangay? Same barangay. Okay. At least natanong ko yun. Dati, nakailang terms na kayo? 2 terms. 2 terms. Ika-third term, Mayor na si Mayor Cristi Angeles yung third term. Magkabarangay kami. okay. Partner, ano pa ba? Yung kanina parts, yung sa pag-cover sa Sanggunian. Yeah, yun sa pag-cover sa Sanggunian. Ako talaga, I don't like that. Sa akin, it should just be open. But I cannot comment about it dahil inaantay ko pa nga rin. Baka by tomorrow, release na ng ni SP Secretary Pangilinan. Yun kung ano talaga yung regulations na yun. But ako nga, my stand there is regardless, kahit sino ka pa, kung ano man ang rules, sundin, and you should be allowed to cover it. Although I learned, naka-Facebook, ano naman pala? Naka-livestream? Naka-livestream Totoo ba naman yun, pala. Kap? Naka-livestream naman? Naka-livestream naman. So kung naka-livestream, baka hindi rin kayo pagbigyan dahil syempre, sasabihin naman is naka-livestream naman, edi manood ka na lang, record mo from that. So, assuming kung gano'n ang senaryo, bakit kailangan pagbigyan ka? Hindi tayo lawyer, ano? At wala tayong masyadong kinalaman dyan. Kaya lang, bawat body kasi o bawat kapulungan, no, dahil dati tayong barangay captain, di ba? May council ka ako, mawak ako ng council as presiding officer, as barangay captain, ano? Meron yung mga tinatawag na internal rules and regulation. Everybody, kahit sa PTA, meron eh. Di ba? Meron yung mga IRR, internal rules and regulation. Ang tawag dyan, may tawag pa, may ibang termino pa ginagamit yan eh. So, bawat presidente, bawat presiding officer, babase yan doon sa rules and agreement by the body. Agreed by the body. Otherwise, kung meron case-to-case basis eh. Pero kung policy ang pag-uusapan, dapat nasa rules. Hindi, pero Yun ang pagkakaintindi ko. I think Dapat may nasa lumutang rules. na parang ang fear ata nila, partner, kung nakita mo sa social media is baka ma-splice, ma-edit, stuff like that. Samantala kung isa lang ang source mo talaga is the live stream, that is there. Anong katatakutan mo sa edit? Kung wala kang masamang sinabi, kung wala kang masamang action, kahit i-edit pa nila yan, wala kang dapat ipangamba. Yun ang ano ko doon, di ba? Minsan, yan mga they should not edit it. And, di ba, nagbibiro ka lang na angguloan ng iba. Kuminsan Hindi kasi, maganda halimbawa, yun, Kap, yes. nagbibiro, Manipulate may sinabi yan. ka, tapos joke lang yun, Yes. ikakat nila, wala yung joke lang yun. Yeah. Kaya nag-iiba yung context talaga nung video. Well, Partner, ano pa? Ano pa bang, o tanong natin si Kap, baka meron kang gustong i-take up well, bago tayo magtapos. siguro na pag pumasok ka sa politika or isa kang politiko, Yeah. dapat bit-bit mo yung
open and broad-minded ka. Dapat meron kang ganyang attitude. Kung wala ka niyan, forget politics. Forget politics. Actually, partner, ano yan established naman na yan sa Supreme Court, no? Yung doctrine ni Justice Malcolm sa US. Ang kung saan, it's often very used by lawyers that a public official should not be onion skin. Because, and should take comfort and be assuaged by the balm of a clear conscience. Ibig sabihin nun, maliing ka man dahil mataas, kasama yon sa tungkulin mo na mamamali ka, pero wag mong pe-personalin at ang makakapaganda nung pagkakamali sa'yo ay yun malinis mong konsyensya. Di ba? Unless talagang maling-mali na talagang napakamalisyoso na Yung pwede. pwede naman i-verify or not willing to extend an apology or whatever. Marami pang circumstances Saka sir, yan. pag public official ka, lagi kang subject for public scrutiny. Tama. Yes. Hindi mo pwedeng asin yun. We are the boss as citizens. Yeah. We are paying taxes. Yeah. Your salary galing sa taxes. Tama. Yes, of course. Dapat alam nyo yung ganyan situation. Hindi ka pwedeng balat sibuyas. Ngayon, kung nasa private company ka, nagmamay-ari ka ng San Miguel Corporation, gumawa ka ng sarili mong policy. Kasi sa iyo yan Pera mo yan Nagtayo ka ng kumpanya, sarili mong pera, sa iyo lahat ito. Do your own everything. Pero kung nasa public office ka, this government is not yours. It's ours. Kaya nga sinabi, public office is a public trust. Di ba? Public official ka rin, partner. Tama ba? Ulitin ko mga sir. This government is not yours. Sa atin to. Tama po kayo. Nilagay ka dyan, hindi by application or resume. Nilagay ka dyan by election, by the people. Hindi ka nilagay dyan dahil hinard ka ng presidente ng kumpanya as chief operating officer para patakbuhin yung negosyo. Nilagay ka dyan para patakbuhin yung gobyerno temporarily. Yeah. May term limit ka, di ba? Tiwalang binigay. Yes. Gamitin mo ito sa tama. Huwag kang pikon. Ngayon, kung pikon ka, mag-exit ka sa gobyerno. Kung pikong ka, demanda mo pa demanda mo pa ng cyber libel. Kulang pa ata yung 30, kung 20 o ilan, 30 na po ba yan? Wala bang limit sa pag-file ng cyber libel na yan? Wala siguro. Pero alam mo, partner, ano yan, actually, mahabang usapin pa yan. Because, assuming ma-file lahat yan, di ba, RTC pa, Regional Trial Court, then may appeals process pa yan. May Court of Appeals, then up to Supreme Court. Tapos, at the end of the day, wala rin. No, I don't know. Baka mahalin mo, Kay kaibigan Tulfo, niya yung presidente. Nalampasan na ba, Ipapardon siya. na ba ni Cap Maynard si Tulfo? Ay, hindi niya malalampasan mga yon. Si Tulfo? Hindi kaya. lamang na yung mga yun, naka-head start na yon. Sa dami ng Oh, cyber libel. especially si Mon Tulfo. No, non-libel. Not cyber libel, but libel. Libel. Libel complaints. So, 100 plus Kap, sige. ngayon private citizen ka, no? Yes. Ngayon, napag-usapan nga namin last time, mga vloggers, yung mga fake pages. Do you consider yourself as a vlogger, journalist, o ano? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong tawag sa akin. Honest. Kasi, magsimula ako dito, gusto ko lang magsalita Gusto ko lang magsalita ng parang hindi ko masikmura na parang pinapaikot tayo, na parang niloloko tayo. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Wag naman. Yeah. Wag nyo naman babuyin ng taong bayan. Wag nyo naman babuyin ng gobyerno. Walang ganyan. Hindi naman. Saka partner, di ba? As we always, sa akin guiding principle ko talaga is, I may not agree with Mr. Buena, kay Cap, but I will defend his right to say it. Yes. Kasi, kahit nung kinortail ako, sabi mo nga, deja vu or what, wala naman media na muna ako. For him to say it, at syempre, ano yan hindi mo naman basta-basta pwedeng kitilin yung karapatan ng isang tao.
na magsabi. That is his right. Pero kung sa palagay mo rin, you also have your rights, meron ka rin namang karapatan dyan, na kung sa tingin nyo na alanganin kayo, di hablan nyo. Which is, I think, kaya nga ganun ang ginagawa naman ng kampo ng Angeles. But, parang sa akin, ano rin yun? Parang it's double-edged dahil, okay, sino ba itong binabanatan nila? Who is he? Parang, baka ma-overkill. Kasi yun nga yung ginagawang parang deterrent sa freedom of speech eh, di ba? Yes. Oo. Kaya dapat Kaya- talaga it's about time. I hope na ma-decriminalize na yan. Yes. Oo. Partner. Pero sa ngayon, sa mga ifinal kay Cap Buena, mukhang wala namang pagbabago eh. Parang yung Ganun pa rin siya. resolve niya, ganun pa rin eh. Ganun Pag pa may rin. man nakitang mali, lalo na sa kampo ng Angeles, talagang babanatan pa rin eh. Well, I think he has no choice and he should keep it up. Kasi pag nagpakita siya ng kahinaan or ng, he lightens his style. Style na niya yan eh, brand niya yan eh. Actually, no? At humina siya, sasabihin, natinag. Ang sasabihin sa kanya is natinag na pala siya. Na ano siya, naduro siya, natinag siya. Oo. But so I hope he keeps it up. Cap, I hope you keep it up and just maintain what you're doing. Kasi nga, kung ganun ang official talaga that they will be assuaged by a balm of a clear conscience, ganun din naman ang prinsipyo sa atin eh. Kung bumabanat ka na, alam mo yung binabanat mo ay tama at totoo, plus naniniwala ka pa sa ito, hindi depende lahat, pero karamihan naman sa atin, lalo na sa bansa to, naniniwala na may kapangyarihan na mas malakas talaga at yun ang Panginoon, then keep it up. At the end of the day, you cannot go wrong. Actually, sa totoo lang, mahirap maging Pilipino. Mahirap maging Pilipino. Tanggapin nyo na yan. Oh, partner, any last or parang Siguro last words from last words from our resource Cap person, our Buena. special guest? Ito Cap Maynard, maaaring hindi yeah. kayo maniwala, Ako, babanggitin natin ng, basta wala akong personal. Wala akong tampo, wala akong hinanakit, wala akong galit, kanino man. Wala. Itong sinasabi natin dito, general to, pangkalahatan ito. Hindi ito, kinaklaro ko lang, huwag natin isipin na ito naka-address sa isang tao. Hindi. Ito yung pangkalahatan sa lahat ng mga politikong umaabuso sa gobyerno. Huwag yung paglaruan ng gobyerno, huwag yung paglaruan ng taong bayan, huwag yung babuyin ng gobyerno. Sabi nga ni BBM, mahiya kayo. Di ba? Ganun lang. Lalo na yung mga, idagdag ko na lang, pwede ba? Ano na yung maliliit na taong bayan na alam yung naghihirap, gagamitin nyo, i-exploit ninyo yung kahirapan para sa inyong personal interest. Mahiya naman kayo. Magkaroon kayo ng konting delikadesa, dignidad, integridad. Kung alam nyo yung spelling na salitang dignidad, yung spelling nyo muna, baka nakalimutan nyo. Kasi kung yung spelling hindi nyo alam, lalo na yung definition ng dignidad, di ba? Ayusin natin. Ayusin natin kayo ang ayos dyan, hindi kami, maliliit lang kami, sino ba kami, di ba? So kayo yung malaki, basta huwag niyong babuyin ng gobyerno. Maawat, mahiya kayo sa mga Pilipino. Sige, mga kaprangkahan, please like, follow, share. Kap, maraming salamat, Kap. Karangalan po, karangalan na isang salamat, napagbigyan niyo kami. isang ordinaryong taong tulad ko na invite niyo dito sa prestihiyosong programa ng Napaka-humble mo naman. prangkahan tayo, di ba? Para mahilera tayo sa mga nagagandahan na laging ito. Totoo yun. Akala ko kanina si Des Trinidad Dindong Dantes yung kasama ko rito. Pero it's a great honor, mga sir, na na-invite niyo ako dito. Okay, mga Salamat. kaprangkahan. Hanggang sa susunod, we'll see you. Sana nasa magandang kalagayan kayong lahat. Thank you.